Okay mga Lods, welcome back to another content. And for this video, pag-uusapan po natin yung LTO na, well, okay, so ngayon po kasi si Norman Mangusin, aka Francis Leo Marcos, ay meron po siyang pending cases sa LTO. Teka, hanapin natin. Eto. So LTO naglabas ng show cause order laban sa isang vlogger dahil sa viral na paglabag sa mga batas pantrapiko, driver's license suspendido ng 90 days. Oh my God. Teka, ito pala. So, let me just apologize first to everyone kasi wala talaga akong boses ngayon mga Lods. Nahirapan ako magsalita pero okay lang yon since kailangan kong, well, gatasan to. Siyempre, sayang naman yung kapirahan. And of course, this is a public safety matter. Okay, public public issue na to since ang ating gobyerno has already intervened suspending the license of A1 Norman Mangusin. Okay, for all intents and purposes kasi we have something called presumption of innocence, meaning to say yung ginagawa niya, I would have to assume na wala siyang ibang ginagawa bagkus totoo yung sinasabi niya kahit na medyo sometimes mahirap paniwalaan. Ang point ko dito sa argumento ko na to, ang nakasulat kasi dito sa show cause order is in-upload ng certain Norman Mangusin. Pero as far as my research is concerned, etong video na to is found here dito sa Francis Leo Marcos official, and eto yung video in question dito. Siguro marami lang nag-re-upload kasi gano'n naman yung nangyayari kay Norman Mangusin ngayon or Francis Leo Marcos. Either way, FLM na lang siguro yung itatawag ko sa kanya. Ni-re-upload, eto yung original video in my opinion. Kasi kung titignan mo siya, ayan o, di ba? Yan yung picture. Now, I did a little bit of research dito. Tinry kong i-chat GPT yung mga cases na kakaharapin niya against LTO, and mamaya you'll find it very interesting, okay? So, pakinggan lang natin ito. So, ito yung video in question. Kasi bulok na yung sasakyan ni Aling ni Mr. Pogi. Yan yun eh. Tingnan nyo Boss. I just ride in your ride. Yan yung nasa wag yan yung sa nasa GMA etong na to, etong screen grab na to. Kasi when I shared the post, I made sure talaga na lahat ng reference ko kompleto. And I want to let you know kung please, ayan di ba? Yan yun. Nasa GMA 7 yan, men. Nasa GMA 7 yan, men. Kasi hindi ako makapagsalita talaga, pero kailangan talaga eh. Ngayon, yan, given that, na-trace back ko yan dito sa sa video na to, posted on a week ago. So, naglabas ng show cause order ang LTO, and marami-raming patong-patong na cases yung final sa kanya ng LTO. To an extent na 90 days yung kanya reklamo sa kanya, yung processing date niyan kasi matagal talaga yan mga Lods. So, pumunta tayo dito sa show cause order. Okay, so ito, good rule of thumb is use the AI mga Lods. Libre naman yan para lang mabilis yung trabaho natin. So, ang ginawa ko, in-upload ko yung show cause order para alam ko yung kinaso sa kanya ng LTO, okay? So, isa-isahin na natin. Ready na ba ang lahat? Hindi ako magsalita! Pero ganun talaga. Duty calls ang tawag dito eh. Okay, so, eto yung mga charges na na-violate niya allegedly. Okay, tapos babalikan natin yung yung video. Okay, number 1. Failure to attach authorized plate number. Oh! Ibig sabihin, sinasabi ng LTO dito na yung naka-attach daw na plate number sa aking research ay hindi raw valid. Okay, so ngayon, balikan natin yung video ha. Dahan-dahan lang tayo ha.
Now, kasi pagka binalikan mo sa simula yung video mga lods, makikita nyo rito, yan, dalawang plate number yung lumabas. Now, etong plate number niya, number one, if it's not valid, it's not protected by law anymore. Since it's in public, there is no expectation of privacy. Meaning to say, na kung nilabas niya yon at na-post yun ng mga netizens, wala nang protection yon of privacy. Kailangan kasi sa privacy reasonable, ang complete pangalan nun is reasonable expectation of privacy. Since nakalabas yung plate number and yung plate number na yon is according to LTO is not even valid, there is no protection na pwede doon, okay? Ayan o, kita mo, bang. May makikita kang plate number dyan. So, is this the one that ang LTO is saying? Ayan. Failure to attach authorized plate number. Kasi meron din akong isang nakitang plate number dito mga lads eh. Tingnan mo. Sino ba yung videographer niya? Alam mo, kailangan niyang gawin dito. Mag-hire siya ng paralegal na marunong mag-research sa internet. Or kahit na wag na yung paralegal, yung maalam na lang sa batas para alam niya yung mga rights niya. Sunod-sunod nang mabilisan yung magche-check sa kanya bago siya mag-upload or bago siya gumalaw ng ganyan. Kasi ganyan lagi siyang mapapatrouble dyan, men. Anyway, yan yung una. Tapos pag dinahanda, kung sino man tong videographer na to, meron nakasulat dyan plate number Marcos. Yan kasi mga specialized plate yan. Kung hindi yan authorized ng LTO, well, that's another, eto na nga, ang sinasabi ng LTO dito, unauthorized daw yan, okay? So, these are the two things na napansin ko dito sa video na to. Tapos, sino ba to? Si Casper ba to? Hindi si Casper eh. Bagong karakter na naman, di na ako nakakasunod eh. Naman umaandar yung vehicle, okay? Kaso, pinaandar niya yan, hindi siya nag-seatbelt, okay? Mr. Pogi. Ayan. Okay, so ano yung susunod na hanapin natin? Failure to wear seatbelt, okay? So, nung nakaupo pa lang siya, wala namang problema doon. Pero tingnan natin, tuloy lang natin. Ayan nagpa-under na siya eh. GG na agad eh. Kasi di ba basic naman yan eh. Ako, alam nyo men, kaya ayoko na magmaneho din talaga eh. Kasi baka magkamali ako eh. Magasgasan ko gastos. Pag hindi ko ginagamit, it becomes a liability yung sasakyan, di ba? Kaya ako mas gugustuhin ko na lang magpahatid. Yun yung opinion ko diyan. Yan, nagpa-andar na siya dyan. So, etong video na to, na-re-upload to doon sa isang account ko named Norman Mangusin, okay? So, can he deny this? Legally, of course, he can deny this. Sabi niya, ang pangalan ko ay Francis Leo Marcos, pero, na yan, academic na yan, in my opinion. Ginawa niya talaga eh. Ayan. Yan, GG na kasi hindi siya nag-seatbelt eh. Oh, wow. I just ride in your arms. Huwag kang yung wala naman sinyo. Aray ko, hindi ako makatawa. Hindi, wala. Out ako doon. Lord, patawarin. Tuloy. Tonight. Shout out! Lakasan niyo yung pagkakasarado na inyong mga pintuan ng dali. Gigilid. Okay, so punta naman tayo dito. Distracted driving. Bakit distracted driving? Kasi nga, hindi siya naka-seatbelt tapos nagbi-video siya. Hindi siya naka-focus doon sa road. Kasi I believe pwede ka namang tumingin sa cellphone mo as long as it is nakasabit ng maayos and waste yung purpose mo doon. There's a reasonable
may reasonable ano lang doon reasonable amount of na kailangan mong gawin para na pwede mong gamitin yung mga gadgets mo. Kunyari, magwe-waste ka lang or yung hands off yung ano. Pero panoorin pa natin, baka kasi may na-miss tayo eh. Mabilis lang naman to eh. Actually, kasi kung hinawakan niya yung cellphone niya, tapos nag-live lang siya, ayun. Kinuha niya, ayun! Baby, lost na. Hindi ako makapagsalita, men. May alam mo, may videographer ka naman eh. Ayan o. Okay, so, ito yung ang ibig sa, in my opinion, kaya naging distracted driving yan. Kasi hindi niya ginagamit yung phone for waste purposes. Ang ginagawa niya, nag-live stream siya. Hinawakan niya, kinuha niya, inilagay niya doon. Yun yung yun yung isang ibig sabihin nun, okay? Shout out! Oh, nahulog pa! Wala tayo lagayan, lagpakin. Diba? So, distracted driving na yan, since hindi naman waste yung ginagamit niya. Pwede kayong mag-waste. Pwede kayong, diba, pag yung mga Grab driver, yung mga idol nating Grab driver dyan. Oy, salamat nga pala dun kay Kuya Alfred. Teka lang, bago off tangent lang ako. Si Kuya Alfred kasi, nakalimutan ko yung telepono ko sa Grab niya. As in, bumalik pa talaga siya. So shout out sa'yo, Sir Mike. Tuloy natin. Yan. So, hindi ka dapat nagla-live stream kapag nagmamaneho ka. That's what they're saying. Okay? Oh. Hey! Ano na eh? Yan ang sinasabi ko sa na hindi pa naka-seatbelt. inyo. Pero ganito mga lods, explain ko lang sa inyo itong, hindi, mamaya na pagkatapos na pala. Panoorin muna natin. Alam nyo ako, hindi na ako makapagsalita, kape pa rin ako ng kape. My God. Oh. Yung, ang dami-dami nyo. Ba't di niya pagmanehuin si Casper? Oh. Okay, so next naman tayo. Yung reckless driving, automatic yan since walang hindi na nga siya naka-seatbelt tapos nagla-live stream pa siya. Okay. Ito, improper person to operate a motor vehicle. Ito ang hindi ko gets. Tas driving, ito gets ko pa tong driving an unregistered unsafe vehicle kasi nga wala siyang lisensya. So therefore yung vehicle na yon is not supposed to be on the road. Gets? Kasi nga hindi siya unregistered siya. Pero eto ang dito ako nawi-weirdan. Kailangan tulungan niyo ako rito. Kasi improper person to operate a vehicle. Tanungin na lang natin si ChatGPT, pero hulaan muna natin given all the context clue. Ibig sabihin nun, does that mean that the driver doesn't have a valid license? Okay, nakikita nyo ganito tayo mag-analyze, Lods. Okay, tingnan natin. No, improper ayon does not mean that has no license. Legal term de la LTO refers to someone because of their behavior. Okay, yun pala yun. Buti na lang tinanong natin. Maybe unfit. Okay, what it actually commits serious repeated violation. Okay, so hindi siya, ibig sabihin hindi nun sinasabi kung valid or invalid yung lisensya niya. Sinasabi niya yung kilos, yung behavior niya ang questionable. Okay, so alam mo, dito sa 1 hour clip na to, nadali siya ng 3-minute clip, tapos yun na yung pinaka mismong well, kung napatunayan, ganito kasi yung magiging galaw ng LTO dyan. Siyempre, kaya nilang, ang hawak lang kasi nila is yung administrative case nito. Kung i-file nila tong kaso na to, that's another thing, di ba? So dalawa yung sanctions na pwedeng makuha ni Francis Leo Marcos dito. Yung administrative sa LTO, yung
yung LTO, tapos yung ano naman, yung administrative sa LTO, tapos yung ano ba to? Yung criminal case naman, if ever na isasampa nila to sa korte yon, gets nyo? So dalawang magkahiwalay siya na sanctions if ever, okay? Kasi nga, these are the etong mga nakikita natin mga to, these are all allegations ng LTO kay Francis Leo, okay? So, yung recommendations nila dito, nakadepende yan. Kakasuhan ba natin to or hindi, okay? Or siguro rekta na kaso yan. Kasi nga, eto, Republic Act, ayan, mga cases yan eh. So, ewan ko na lang kung anong gagawin ng LTO dito kay Francis Leo Marcos. Pero for sure, yung sanction is already imposed sa kanya. Hindi na, yung lisensya niya, naka-suspend na yon. Okay? I think this would be a very interesting case mga lods dahil hindi kasi siya yung mismong nag-upload nung nirereklamo ng LTO. Gets nyo? Hindi galing sa mismong mga pages niya na kung saan siya nagla-live. Hindi galing sa TikTok niya, hindi galing sa Facebook niya, hindi rin galing sa YouTube niya. Okay? Galing ito sa isang throwaway account. Kasi si FLM kasi parang nagiging butt of the jokes siya lagi sa internet. Parang kasi nga kunyari hindi niya magets yung mga nagpapa-shoutout sa kanya. I don't know kung sinasakyan niya na lang eh, pero I believe most of the time talaga hindi niya gets. So, isa yun. Ngayon naman, lagi siyang nire-re-upload ng mga tao, di ba? Pansin nyo, lagi siyang nire-re-upload yung mga clips niya kung saan-saan kumakalat. So, technically, yung nirereklamo ng LTO, hindi directly siya, indirectly. So, I don't know kung anong komplikasyon ang meron doon, but ang sa akin lang kasi, ang LTO sana, alamin muna yung mga, yung kung saan yung mga known na pinag-a-uploadan niya na siya talaga. Kasi mabe-verify naman nila dyan. Kaso nga lang, alam ko ang magbe-verify niyan, hindi sila eh. Ang magbe-verify niyan, yung CIDG, yung CICC yata, yung basta yung sa cybercrime, if ever na makitaan nila ng mali, yung kasi nga yung mga final sa kanya are all as I've said, mga administrative case yan pag hawak ng LTO, pero isasampa pa nila yan as a criminal case sa korte. Ganun talaga yon. So, double bukol na naman si FLM dito. Good luck sa kanya. At maraming salamat sa gatas. Hindi ako makapagsalita talaga. Pero duty calls, gege mga lods.